Warning, in the next 6 seconds, handa ka na ba bad trip? If ayaw mo bad trip, wag mo panoorin to. Kung curious ka, ano pinag-uusapan ko? Let's watch this. I didn't want a Tesla. I don't like electric cars. Wait, what? For a Mercedes-Benz, I don't like Teslas. I gotta charge it for it to work. I didn't want that. I don't like Teslas daw. I want a Mercedes-Benz. Grabe, ikaw na. O, kung gusto mong malaman kung ano naging ending nito, let us talk about this. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Grabe naman, oo, may napanood po akong content dito na talagang, ay, nako. Uminit ang ulo ko talaga. Kaya nga, panoorin natin ang buong buo, kung ano po ang nangyari dito. Okay, let's watch this. She just got a brand new Tesla and people online are losing it over her reaction. For some context, this girl just turned 16 and her parents got her a car for her birthday. But not just any car, they got her a brand new Tesla. They surprised her with it and recorded it all thinking she would be ecstatic, but instead they got this. I didn't want a Tesla. I don't like electric cars. Wait, what? For a Mercedes-Benz, I don't like Teslas. I gotta charge it for it to work. I didn't want that. You should be happy. Be grateful. You can put the keys back in your purse. Oh, and I will. And don't ask me for nothing else. Oh, you're going to be happy with that money. This is all you gave me for my Sweet 16 and my golden... Girl, do you know how much money that is? That's $1,600 for That's 16. it for my Sweet 16 and my golden birthday? After that reaction, they took the car away and came back with a new one. The kid thought she was going to be walking back out to her brand new Mercedes, but came out to this. Where's the Mercedes? Right here. That's the Mercedes right there. Okay, why y'all showing me this? That's your Mercedes. That's not my car. That's your Mercedes. Okay, and I will walk. I'm not driving that. Ay, nako, ano man sabi nyo? Grabe, uminit bang ulo nyo? Ay, nako, hindi lang ulo talagang ano. I will not ride on that car. I will just walk. Eh, di mag-walk ka. Anong problema mo? I think, no, we are, yun nga, ito yung parang keyword. Again, I don't not like to generalize it, pero yun pong term, entitled generation. Nagkakaroon po tayo ng perception ngayon. Again, perception na, hindi to rule, then ito general, baka ano naman, may mag-comment po kayo. This is an exception to the rule na may mga millennials or Gen Z na nagkakaroon daw ng ganitong klaseng mindset, no, na special treatment, may privileges, na kailangan na yun nga ibigay sa kanila, kung hindi binigay sa kanila ay may problema. Yun nga, ito yung entitlement mentality. Again, this is not for all. This is only for some. Ang tanong, bakit ba nagkakaroon ng ganun klaseng mindset, no? Yung entitlement mentality. Number one, whether we like it or not, is based on the parenting style. Just like what I mentioned in another video, minsan kasi, lalo na pag ikaw, ako, na yun nga, dumaan sa hirap, meron tayong mindset na hindi ko pa danasin sa anak ko kung ano yung hirap na dinanas ko. In other words, doon tayo nagkamali. The reason why tumibay tayo bilang mga tao because nga dumaan tayo sa hirap. Kaya minsan nagkakaroon po tayo na overprotectiveness, diba? Ayaw natin sila mahirapan, ayaw nila madapa, ayaw natin kaya nangyayari po niyan, parang yung susunod na henerasyon ay nagiging mahina. Diba? Sa totoo lang, tayo lang, ang hirap utusan ng ating mga anak. Pag inutusan mo, sagot sa'yo, standard answer, wait. Number 2 reason kung bakit nagkakaroon entitlement mentality because of technology, diba? And social media. Diba? Yung sa technology, dalawa yan. Una, technology. Kasi yung sa technology, everything is so fast. Instant messaging, diba? Instant lahat diba? Instant coffee, instant mommy, instant noodles, lahat instant. Ang feeling natin na napakadali na makuha lahat pero na hindi naintindihan na karamihan na tayo ay nanggaling sa henerasyon na yung plancha may uling, diba? Nagluluto tayo ng bolalo, talagang oras dahil sa kahoy, diba? Magpapadala tayo ng sulat na may kartero, ang tagal-tagal, diba? May proseso Pero ngayon, napakadali na po. And then, social media. Ang ibig sabihin po ng social media naman po, yun, nakikita po lahat. Bakit siya? Mayaman na. Bakit siya maganda sa sasakyan? Bakit siya may magandang gadget? Bakit siya nakakapag-travel? Nung panahon natin, walang social media, wala tayong kaiingitan. Kung saan tayo lumaki, yan ang mundo na po natin. Diba? Kaya nung dati, yung hindi ko feeling na mahirap ako kasi kasama ko lahat, medyo mahirap din. Kailan ko lang nalaman na mahirap ako. Nung pumasok ko sa eskwelahan, nakita ko talaga na may mga tao, may sasakyan, ako wala. Yun ang realidad. And then yun nga, nagiging kultura na po, yung culture po
po natin ng individualisms. Yung parang, ang culture po natin na kailangan may bago kang gamit, di ba? May bago kang cellphone. Dapat nakakapag-travel ka para ikaw ay maging in, di ba? Yun. Kaya nga, alam mo, ang leksyon na pwede nating matutunan dito, di ba? Nung ending ng storya, imbis na binigyan siya ng Mercedes-Benz, binigyan siya ng second-hand car, di ba? Kaya nga, mga friendship, no, especially if you are watching this as a parent, I think, no, you and I should allow our children to go through trials and pains. Bakit? Para sila tumibay bilang isang tao. Hayaan mo sila magkamali, di ba? Hayaan mo sila na matuto. Hayaan mo sila masaktan, di ba? Pero yung gano'n na yan, syempre, there are some things that we will allow them. Like for example, kung alam namin na kung siya ay nagkamali, pwede pang makabawi, hahayaan namin. Pero kung alam namin hindi na makakabawi, ay syempre, ipaglalaban po namin. No? Number 1, yun po. Number 2, kailangan maturuan po natin ang ating anak na matutong magpasalamat. Be grateful with what you have. Huwag tayo bitter. Huwag tayong demanding. Di ba? Ang importante, lalo na kung may nagbigay po sa inyo, appreciate, thankfulness and gratefulness. Alam mo, ito lang atin lang to. One thing that God cannot really tolerate in life are complainers. Pwede ka nang magkasala, pero hindi matiis ng Diyos. Sa totoo lang, ang mga taong mahihilig mag-complain. Kung ikaw mag-complain, lalo pang tatagal ang hinihingi mo. Maging grateful ka, maging contented ka. Huwag palagi na naghahanap ng hikit sa mga hindi mo kaya. Di ba? Ang contentment naman po hindi nag-uumpisa sa labas. Ang contentment po, it's an issue of the heart. Huwag po tayo maghabol ng mga latest. Alam mo, simple lang ang buhay, di ba? Kung hindi natin kaya, huwag natin pilitin. Kung tayo nainggit, pikit, di ba? Sa pag-aasam po natin ang gusto natin magkaroon, minsan nga, hinahanap na natin yung mga bagay na wala po tayo. Yung status symbol, yun po ang problema. Kaya nga gusto kong magtanong yung mga followers katulad ni Abigail Manus, si Ash Garyada Doma, at si Aiza Muluod, no? Ano yung pananaw mo? Kaya nga importante, no? Kung ano man ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, kung ano man ang pinagkaloob sa atin ng magulang po natin, matuto tayong magpasalamat. Alam mo mangyayari niyan? Blessings will overflow your life. Maniwala ka. Hahabulin ka ng pagpapala. Kasi nga, imagine mo, kung may anak ka, at may kasama ka na talagang masyadong matutong magpasalamat, masyado siyang grateful, lalo mo pang gustong bigyan eh. Tama? Kung yung anak mo, grabe, ang sarap-sarap naman ito, grabe, yung maliliit na bagay, pero marunong magpasalamat, lalo mong gustong i-bless. Pero kung bibigyan mo ang isang tao, di ba, pinaghirapan mo, pinagtiyagaan mo, nung binigay, nagreklamo pa, hinahanap pa yung wala. Siyempre, sasama ang loob mo. Ganun din po tayo, ha? Gusto mo bang pagpalain ka ni Lord? Maging cute ka kay Lord? Anong gagawin natin? Kung ano man pinagkaloob ng Diyos natin sa araw na ito, may benta man o wala, maliit man o hindi, o malaki, di ba? May kita o wala, matuto tayong magpasalamat. Bakit? Kung natuto tayong magpasalamat, naging grateful tayo, naging thankful po tayo, alam mo sasabihin ni Lord, ang cute-cute naman ng anak kong ito. Napakaganda ng attitude. I-bless pa natin yan. Handa na siya sa blessing. Pero kung tayo, di ba, na-bless na nga tayo, naghahanap, ay, liit ng benta, ay, hirap ng buhay. Alam mo, nagre-reklamo tayo. Tulad ng magulang po natin na nakita, nagreklamo anak. Alam mo sabihin ng Diyos, Aba, hindi pa handa to. Huwag muna natin ibigay. Pag binigay natin, baka lumaki pa ang ulo. Kaya ang tatanong kita, huwag na natin tingnan ng anak natin. Ikaw, bilang isang anak ng Diyos. Pag ikaw ay na-bless, nagpapasalamat ka ba o nagre-reklamo ka? Something to think about. Sana naman natuto kayo sa video na ito at kung ano natutunan nyo, please share na lang sa comment section. And yun nga, ako Lord, thankful ako sa simpleng bagay, di ba? May buhay, malusog, di ba? May biyaya man o wala, di ba? Alam ko isang Diyos kayong mapagmahal na hindi kami iiwanan at pababayaan. At ayaw kong maging entitled. Thank you very much for tuning in and I hope that you got encouraged in this video, itong commentary video po natin. At kung meron pa kayong mga videos na pwede nyo i-send sa akin, no? I-cut paste nyo na yung link at gagawa po tayo ng commentary. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.